O hinahamon ko yung gumawa niyan. O, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you. Pero buhay pa rin kayo hanggang ngayon at patuloy na naninira mga bagtit. Kung mamamatay tao ang Iglesia ni Cristo, matagal na kayong patay. Kesyo daw ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Pero pagdating sa debate, di naman kayo manalo-nalo. Iba Ginoong Boy Tambor. Sa sobrang frustration mo sa iglesia, nagawan mong palitan ang isang pahina ng Confraternity version sa Biblia para ipakitang mababasa sa Biblia ang salitang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Itong taong pag-uusapan kasi natin ay nakilala sa kataga na Mr. Tampered. Talagang hindi na nahiya, ang kapal na talaga ng mukha. Sa bagay, wala tayong magagawa. Talagang masamang nilalang si Wendell Talibong. Kumusta? Welcome. Itong yung kapatid, Brother Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At ito na, may hamon si Ministro Sandoval sa atin at sasagutin natin sa pagkakataong ito. Talagang apektadong-apektado itong mga iglesia ni Cristo na pinalitan yung Biblia at nagpaprinta daw sa printing press. So, ang burden of proof, alam niyo mga kapatid, nasa kanila mismo. Sa legal context, the burden of proof is the obligation to convince the court of effect. So kung pinalitan ko, yun ang akusasyon nila, una, kailangan din maglatag sila ng tinatawag burden of evidence na sa kanila. No. Sinong saksi nila na pinalitan ko? Sino ang saksi nila na may printing press umamin? Pumunta yan, nagpaprinta ng isa lang na pahina. At pagkatapos, yun, pinalitan ang Bible. Pero matindi, kung ang tunay na iglesia, mga kapatid, ang pinalitan mo sa isang pirated lang na iglesia, delikado yan. So, tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Una, di po natin layunin na saktan ang damdamin nitong mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Pero sa tagal na ng kanilang pagtuligsa sa ating banal na pananampalataya, dapat sasagutin talaga natin ito. Dahil, alam niyo naman, di po ba, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging paulit-ulit lang, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya sasagutin natin punto por punto, mga kapatid, lalo na itong hamon ni Mr. Sandoval. May hamon siya. Kaya, una direkta, nasa kanila ang burden of proof na sasabihin, pinapalitan ko at nagpaprinta ako. At ang matagal na nilang iniiwasan, ano yon? Yung pahayag mismo ng kanilang moderator. Sa kanila naman yung moderator. Ulitin natin ang pahayag ng kanilang moderator. Ikaw bang koneksyon Ramiro? Kung they will decide, o yung specific people, basta kay atong ipresenta, kung sa inalati niya sa Biblia. Yun. Sinabi na ng kanilang moderator na di magdesisyon
ipinakita lang natin at binasa yung nasa Biblia. Pero, eto na, si Ventilasyon mismo sumali, hindi naman siya kasali sa debate, na gusto niyang ipadeklara talaga na dinaya daw sila sa pamamagitan ng Bibliang ginamit natin. Dili makahuwis. O Sa akong sahas dili huwis. o kilimbugan niya, Mr. Moderator, o giyang kilimbugan kining audience, yan na problema na niya, dili naman na problema, no? Ang amo, ipalutaw din sa audience, nga kilimbugan na kining audience, mo nga sa among pagtito, among igatullo ang iyang paglibong. Yon, na sa kanila daw ang pagtindig, kanilang itinuturo ang aking pandaraya. So, sa akong side, Sa kanyang side, sabi ng moderator, Brad, no? Di ko kung inon ako sa akong side ay tilimbungan. So, it might be inyong activity. so hindi ko sasabihin na dinaya kayo, pero nasa inyo yan. Galing na dinaya kayo. Yan igamit. Pero as a moderator, I will not comment whether it is a link or not, but the verse of the scripture was read, so depende na nasa interpretation sa namin. Yan. The verse was read, so depende na yan. Pero yun talaga ang palusot nila. Bakit? Napansin nyo ba, kahit pasugo nila magasin, sa kanila mismo, di aaminin. Kahit na ang aklat ng INC na binasa sa debate, muntik ng pabulaanan na hindi sa kanila. Tatak na talaga para lang maghanap ng lusot. Now, si Sandoval ay meron siyang pahayag. Ano yung pahayag ni Sandoval? Hamon daw niya sa akin. Eto. Hindi papasa. Kaya merong isang tinatawag na Catholic Faith Defender, palibasa, hindi pasado yung pangalan ng iglesia o relihiyon na kanyang ipinagtatanggol. You will never ever find the name Roman Catholic Apostolic Church. Okay, pagbigyan muna natin si Sandoval dito na una, di daw makita sa Bible ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero, galing din sa kanya at kahit si Sineta nagsabi na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Okay. Pagbigyan natin na sabi nila, di mabasa talaga sa ibang mga salin yan. Ang One Holy, pagbigyan natin. Yung kanilang aral na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Aber, anong salin yan mabasa? Kung di paniniwalaan na di mabasa sa Biblia, tinuturo ninyo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Ito, pansinin ninyo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Okay, so balik natin. Itong argumento nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo, sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Kung di yan mabasa sa history, asan yan mabasa sa Biblia? Kung di yan mabasa sa Biblia, asan yan mabasa sa history? Yun ang aral nila. Pero yung sinabi nila na pinalitan ang burden of proof na mag-produce sila ng ebidensya na napalitan ay nasa kanila. Anong ebidensya nila na pinalitan ko? Halimbawa,
dahil may mabasa sa Protestant Bible na paraphrase. Ito, ang mabasa sa John chapter 10 verse 16. Anong mabasa diyan? And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ano naman ang lusot nila dito? Sasabihin naman nila na pinalitan dahil may mabasa at hindi ito Catholic na salin. Ito'y salin ng Protestante. Pero paraphrase. Ang punto dito, although mga kapatid, ang Katoliko ay we are not sola scriptura o Bible alone. Pero ito kasing mga humiakayat sa aral na sola scriptura na wala namang sariling Biblia. Dapat mabasa sa Biblia. Ang problema, pag may mabasa, iyon, pinalitan na daw, nagpunta sa printing press at nagpaprinta ng isang pahina. Ang dali na para ipahayag yan, para di iwanan ng mga miyembro. Pero iwan ko, meron bang isang printing press na tatanggap, baka sa kanila, na lalapit ka sa isang printing press at sabihin, magpaprinta ka ng isang pahina lang ng Biblia? So pakinggan natin si Sandoval. Anong ginawa? Tinanggal yung buong pahina ng Mateo 16:18, pinalitan ng... So tinanggal. Na ang burden of proof nasa kanya. Sino saksi niya na ako mismo nagtanggal sa isang pahina and then pinalitan dahil lang may mabasa? Ulitin natin. Dahil may mabasa sa salin na ito, Protestant ito, di pa ito nagamit sa debate. Eto. Anong lusot nila dito? Dahil may basa dito sa paraphrase. Sasabihin ba nila na nagpunta na naman sa printing press at pinalitan? Ganon ba? Okay. Pakinggan natin siya muli. Kanyang sariling pinagawa sa... Ano? Pinagawa daw. Sabi nga ay sa imprentahan. Ang aking sariling pinagawa sa imprentahan. Ang galing, ano? Anong ebidensya niyo na ako ang nagpagawa diyan dahil may mabasa, ako ang nagpunta sa printing press at nagpagawa? Di ba nila alam na sa iba ding salin ng confraternity, bukas at tatalakayin natin, pakita natin, videohan natin ang salin sa confraternity sa Old Testament na may mabasang one Holy Catholic Apostolic. Pero wala yan sa ibang salin din ng confraternity. Pero tingnan nila sa kanila, bukas videohan natin, ituloy natin ito pagtalakay mga kapatid. Baka sasabihin nila, nagpunta na naman sa printing press at pinalitan. Okay. Di lang yan. Ito, salin ito ng Protestante, pero may paraphrase dito. John chapter 10 verse 16. Ito mabasa natin sa John 10:16. And ye, my chosen people of the Jews, are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you. And even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own, a more famous church than yours. This must I long bring home out of the waste deserts of the world,
and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of the church which with you, so as the Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their only head. Yon ang mabasa natin sa paraphrase na ito. Paraphrase na ito. Ang punto dito, mga kapatid, na yung hinahanap nila, may mabasa ba? Pag may mabasa, abay, anong palusot nila? Dinaya sila. Tinampered daw sila. Okay. Tuloy natin ang pahayag ni Sandoval. Para mailagay sa Mateo 16:18 na, I will build my Holy Roman Catholic Apostolic Church. Wala po nun sa anumang salin na tamang salin ng Biblia. So, wala po nun umano sa alinmang tamang salin ng Biblia. Bakit sinabing alinmang tamang salin ng Biblia para sa kanya? Dahil may nabasa at naipakita at may desisyon ang moderator. Kaya para sa kanila, maliban na ang lusot nila'y daya tampered, may mabasa tulad ng nitong dalawang ginamit natin na Protestant na paraphrase, ang lusot na naman nila, hindi tama na salin. Di po ba? Kahit na ang INC gumagamit ng iba't ibang salin, bawat doktrina may katumbas na salin. Bakit? Dahil ang kanilang argumento, dapat daw umano iwawangis. Okay, tuloy natin si Sandoval. Hinahamon ko yung gumawa niyan. Okay. Mr. Hinahamon niya ang gumawa umano niyan na ako. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego. Ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Mali na naman ang tanong. Greek and Latin, pagkatapos, ang tanong niya, ipakita sa Greek at Latin nakalagay ang Vulgate, nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Yung Iglesia Apostolika Katolika Romana, hindi yan Greek, hindi din yan Latin. Of course, sa original language ng ating Panginoong Hesus, nang ipinahayag niyang itatag ang kanyang iglesia, Aramaic yan. Apina amar na lakda to kipa welhadi kipa ebnelete. Sa Grek, kago disoy, ligohotiso, iyi Petros, kay ipitaw ti Petra, o ikudumi sumonte ecclesia. Yon ang mabasa natin sa Grek. Pag Latin, it igudiko kiato is Petros, it soperham Petram, idipikabo iglesiam yam, et porta in Pirinon, prae bilabot adversos iam. Pagkatapos, ang ipahanap niya sa Greek at sa Latin ay ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Ayan. Ipapakita daw umano na yung Iglesia Apostolika Katolika Romana nasa Greek. Tagalog yung sinabi niya. Ipahanap niya sa Greek. Di ba? Dahil gusto nilang iwasan talaga na may nakapuntahan nila na salin na gusto nilang ipadeklara na tampered yun na salin. Tulad sa isa pa. Ito, protestante din ito. Ginamit natin ang protestante dahil ang gusto ninyo, letra por letra mabasa. Ano po ba ang mabasa sa salin na ito sa Sikan
John chapter 4 verse 1. Ito ang mabasa natin sa naturang salin. He warneth them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Protestant ito. Although, sa Greek at sa Latin, di natin mabasa ang naturang translasyon. Pero, naghanap kayo, kung may mabasa, may Protestant. Hindi to bias dahil Protestant na salin ito. Di ba? Okay. Kung litra por litra ang hinahanap nila na dapat mabasa sa salin ng Greek, abay, o kaya'y sa Latin, isaan kayo kumuha ng Iglesia ni Cristo o Church of Christ na sa original Greek in which the New Testament was written, ang nakasulat sa Roma Kapitulo 16, versikulo 16, hindi po Ecclesia to Cristo o Church of Christ. Ano ang nakasulat? Ito po ang mabasa natin sa Roma Kapitulo 16. Apasati, Alelos en Pilimati, Hagio, apasantay, Hemas, Hai, Ecclesiae, pasay to Kristo. Napansin nyo ba? Hindi Ecclesia, kundi Ecclesiae, pasay to Kristo. Ecclesiae, churches of Christ. Hindi Ecclesia to Kristo. Pero, inaamin naman nila na ang Roma 16:16 ay hindi tumutukoy sa kanila, kundi tumutukoy sa unang iglesia ni Kristo. At inaamin nila na ang unang iglesia ni Kristo ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Okay. Tuloy natin si Sandoval. Ipakita nyo. At tinitiyak ko po sa inyo, lalo kayong malulubog, nakakahiya. Kung ako naggumawa ng ganong pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Yeah. Kung ginawa ang pandaraya sa kababayan, hindi na humarap sa tao. Hindi nila napansin na matagal nang ginagawa ng ating mga kapatid ang ganito at daming mga nadala nila. Imagine, di po ba kahit aklat ng Katoliko, ginagamit at inaangkin nila na sila ang tinutukoy diyan? Sinagot ito ni Ka Bornok, ibalik natin. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon.
talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po sa isang aklat Katoliko, at binatayan niya, ito ipapakita ko po sa screen, ang aklat na kanyang binasa, na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tingnan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito, ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid, So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte, ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC. Incomplete. Grabe talaga. Ngayon,
Ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya. Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Diba? So yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? Ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian. Ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kabatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted yan, mali yan. Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel.
sabi niya, tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Ulitin natin, hindi po galing sa akin yan, ha? Galing yan sa ministro mo, mokong na ito, ha? At saka, sadali, kung kayo po ay nanonood sa kanyang YouTube channel, meron po siyang aklat sa world history. Ayan, nakikita nyo sa screen, grabe, meron pang background na nakalagay, world history. Tanong, ano ba ang sabi ng kasaysayan tungkol po sa kanilang iglesia? Babasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition. Sa page 776, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nang aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Una, ang Iglesia ni Cristo na kanyang kinakaniban, kulto daw ayon sa aklat kasaysayan. Pangalawa, ito daw ay itinayo ni Felix Manalo noong 1914, mga kapatid. At kung hindi mo sinasang-ayunan ang karunungang ito, base sa aklat kasaysayan, sabi po ng Biblia, tandaan, makikita ang kamangmangan at kabobohan nga, parehas lang naman yon sa taong walang alam. Mga kapatid. Naku, kawawa naman itong vlogger na ito na naninira sa Iglesia Katolika. Baka siya na yung susunod kay Cesar Sineta na dahil sa ating pag-e-expose, ngayon wala na siyang bagong video kasi takot siya kay Caborno kasi talo siya palagi. Okay, yon ang mga aklat din. Sa susunod, ating tatalakayin din yung mga aklat na ginagamit. No? Okay. May nabasa ako dito kay Atong Igurot. Ang tanong, maliligtas ba ang mandaraya? Halimbawa, kapag ba pinalitan mo ang pahina ng Biblia upang maisingit mo ang gusto mo, ay maliligtas ka ba? Pakisagot lang, sabihin bro. Okay, maraming salamat sa katanungan. Natural. Kung pinalitan mo ang Biblia, malaking pananagutan yan. Di ba? Kaya ginagamit natin ang iba't ibang salin. Ang problema, itong walang sariling Biblia, pinalitan ang tunay na iglesia, hindi lang Biblia. At di lang yan, bakit sinasabi nilang pinalitan ang Biblia? Dahil gawain na at tatak na ng mga ngaral nila. Totoo ba yan? Pakita ko sa inyo, ha? Sa atin, talagang may mabasa tulad itong mga ginagamit nating protestante, pero gusto lang nilang ipadeklara na tampered. Walang pagkakaiba sa kanilang mga pasugo magasin. Pag sila'y maipit, di aaminin. Mamaya pakita ko sa inyo, mga kapatid. Anong sabi ni Ministro Sandoval? Lalo kayong malulubog, nakakahiya. Kung ako naggumawa ng ganong pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Kung yun o mano gumawa ng pandaraya, di na haharap sa tao. Yun po ba dahilan na hindi na humarap ngayon sa tao ang kasama ninyong si Cesar Sinita dahil nabuking natin na yung pahayag na ang nakasulat ay O, ginawa niyang at makita ninyo, ginupit ang salitang at idinikit.
tudo tanggi pa siya noon. Pero nang na-expose talaga, abay, CFD, Defensor Katoliko, o kaya si Monsignor Abriol, daw posibleng gumagawa sa naturang pagdikit. Ito. Pansinin ninyo. Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung palakihin natin para makita ninyo. Ang sabi niya, walang dikit. Pero pansinin niyo, ang nakasulat kasi dito, O. Pero yung O, pinalitan ng at. At ginupit yon pagkatapos idinikit. Ito. Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Yan. Napansin niyo ba? Ang nakasulat diyan, O. Pero, napansin niyo ba? Ano ang makita ninyo? Klaro ba diyan sa TV screen ninyo na may ginupit? Comment kayo. Maraming salamat po, kapatid na Yusol. Sige, paki-comment kayo. Kung makita ba ninyo, dahil sabi sa isang kaanib ng INC, wala namang dikit diyan. Ito. Napansin niyo ba? Dahil ang nakasulat diyan, kamay o sa noo. Yun ang nakasulat. Kamay o sa noo. So, ibig sabihin, alinman sa kamay man o sa noo, ang ginawa dito ni Sinita ay ang O, dinikitan ng at. Tuloy natin siya, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. So kung may dikit, para talagang di niya aaminin na may dikit. Sa unang sagutan diyan, sabi niya wala talagang dikit. Pero nang klarong-klaro, ang makita ninyo? Comment kayo mga kapatid. Malinaw ba sa inyo diyan na dinikitan o hindi? Kaya sino ang nagtatampered ng Biblia? Okay, tuloy natin Pakita ko sa inyo. Yan. Ayan po yun, Kung may malinaw ba na makita ninyo diyan na may dikit? Tuloy natin. dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Yon, kung may dikit man, hindi daw siya ang may gawa. So, ibig sabihin, di pa niya aaminin na may dikit. Dahil sabi niya, kung may dikit man, hindi siya ang gumagawa. Pero, inaamin na may dikit dahil ang kanyang pinaratangan dito, ang may dikit, gumawa sa pagdikit, Defensor Katoliko daw, siguro. Di din siya, di din klaro niya kung yun ba talaga. Defensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. So, yun siguro ang gumawa sa pagdikit. Yun daw umano ang gumawa sa pagdikit. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. So, yun, nagalit na siya. No? Baka si Monsignor Abriol ang nagdikit. Tinakpan. Hindi lang yan. Kaya di tayo magtaka mga kapatid. Bakit? Imagine, ito maluba. Huwag kayong magalit. Sinagot lang natin. No? Grabe naman. Ito, Aklat Katoliko. Anong ginawa ng mga ministro ninyo? Pansinin ninyo, ha? Ito mga kapatid. Ang Aklat Katoliko na ang aking Birhing Maria. Nandito daw, mabasa daw dito,
At ipinakita sa kanilang TV screen talaga. Mabasa daw na si Santa Maria ay Diyos. O, ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, O, ito. Na aklat ang aking birhen sa aklat daw na ang aking birheng tagapamagitan. sa pahina 63 ay ganito naman ang Yon. Sa pahina 63 sa aklat na ito. nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. O, yan. Kung wala kayong kopya dito, abay, parang mapauo kayo. Pero pahina 63. Ba't umabot sila sa pahina 63 na kung ipakita natin, ito ang aklat na ginagamit nila mga kapatid, ang aking Birhing Mariang tagapamagitan ni Flores at Alejandro, ito'y hanggang pahina 18 lang, oh. Hanggang pahina 18. Wala nang 19. Walang 19. Pero, sa kanilang TV program, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Jose, imagine, aklat na ito. At di lang yan. Pag maipit, lalo na sa kanilang Pasugo Magazine, anong ginawa nila? Pag maipit sa kanilang Pasugo Magazine, abay, hindi daw sa kanila. Ganon na ba kadali? Di ba? Wala ba kayong time na i-research kung sa inyo ba talaga yan o hindi?